Naku po, one bull ang utak di umano ng pagpapahuli dito kay Bato de la Rosa, no? Nabuking po ni Senator Amy Marcos ng kanya sa interview niya na kung saan pinamerienda pa daw ang NBA agent nakapasok po, no? Ngayon po, hindi po palalagpasin ito ni Senator Dante Marcoleta at ni Cayetano sa ginawa nila kay Bato. Hindi po kay Bato ginawa nila. Dito po binastos nila ang Senado. O asan si Pinky? Ba't di nakapagsasalita? Akala ko ba sa simpleng parliamentary courtesy ginagala mo ang Senado? Sa kapitbahay mo. Ito, hindi lang kapitbahay, na, binabastos na tayo ng ibang ahensya. Binabastos na kayo ng ibang ahensya na diyan. At yung utak di umano pa, yung mismong, yung one bull na yan, di ba? Ngayon, ito hindi palalagpasin ni Senator Dante Marcoleta to. At ang sabi, kakasuhan daw si Cayetano na obstruction, ganyan, etc. etc. Hindi ko alam kasama daw si Senator Dante Marcoleta. Try nyo, subukan nyo. Subukan nyo, di ba? Hindi ko alam kung si Senator Dante Marcoleta nandiyan pa sa loob ng Senado hanggang ngayon kasi pwede lang matulog sa opisina May mga supa-supa naman doon na mahaba no? Pero nag-aalala lang kami kay Senator Dante Marcoleta kasi may edad na si Senator Dante Marcoleta, hindi na pwede sa ganyang gipitan. Ano man ang mangyari, baka may mangyari kay Senator Dante Marcoleta, protektahan natin si Senator Dante Marcoleta. Hindi ho ba? Ngayon, ito po ang nangyari. Sabi ko naman sa inyo, naalala niyo sinabi ko sa inyo, may nangyayaring kudita, pero hindi pa sigurado. Natutunugan nila one bull siguro na pupunta si Bato para magtaas ng kamay para bumoto sa 13 ang votes. Di ba sabi ko 13 votes ang kailangan. No? Natutunugan nila siguro nagpa-contact, sabi ni Senator Amy, nagpamerienda pa daw dun sa opisina ng one bull, yung mga MBI, siguro natutunugan na may command na. O alam nyo na, di ba sabi ko nakaraan sa inyo, kaya nagpatunog sila na uhulihin si Bato. Alam natin may ICC warrant na sila. Pero gusto nilang patunugin para hindi makapunta si Bato, para hindi makaboto. Para sigurado liderato nila. Isipin mo magkakasabot sila. Ano ibig sabihin para magkakasabot sila? Lahat koordinasyon Di ba? Alam lahat ng isa't isa Di ba? Timing lahat O ngayon hindi sila nakalusot, di nila alam na si Bato talagang papalag. Ito pa nga sabi pa nga dito, sabi pa dito, ito to, mapapakita ko sa inyo dito po ay hindi ko na ipi-play yung video pero nagkakahabulan dito kung saan, ito hagdanan yan, nagkakahabulan sila diyan. Ayan ito yung pintuan. Nagkakahabulan sila diyan. Nasubasub pa si Senator Bato sa ginawa nila. Ayun si Bato, ito nasa unahan Sabi duwag daw si Bato. Duwag si Bato tatakbo. Yung asong umahabol sa'yo, hindi ka tatakbo? Yung aso umahabol sa'yo, hindi ka tatakbo? Sabihin mo, ba't tumakbo ka, duwag ka? Hindi. Baka kasi makagat ka ng aso. Eto, baka mahuli siya na walang katwiran. Diba? Kasi pag nahuli, pupusasan Diba? Tapos idadalhin sa dahig. Sipin mo yon. Tapos yung mga nakaupo sa atin, nakangangalang, ayaw anuhin. Pero pag China doon, nasa vessels pa lang, doon para sa dagat, galit na sila. Hindi tayo pwedeng sakupin ng mga sino mang lahi natin. Hindi tayo pwedeng pasukin ng sino mang China natin. Mahal namin mga Pilipino! Mahal yung mga Pilipino sa anong lahi? Itong dahig. Ano ba lahi ng dahig? Ibang lahi ito. Hindi lang basta nasa vessel sila, nasa karagatan sila, na hindi papasok sila sa Pilipinas para manghuli at hindi lang yan, hindi sila papasok. Gagamitin yung otoridad natin para hulihin yung kalahi natin, dadalhin sa dahig. Imagine, anong ginawa natin sa dahig? Anong kasalanan ginawa ni Senator Bato sa mga taga-Netherlands? Ang nakagawa si Senator Bato kung sakali man ng kasalanan dito sa Pilipinas, dito papanagutin, dahil dito ang justice system natin. Ba't mo dadalhin si dahig? Sige nga, ba't mo dadalhin doon? Bakit? Paghihiganti yan, galit at puot yan. Ang nakakaalarma natin, sa kung nagawa nila ito kay Bato de la Rosa at nagawa kay Tatay Digong, hindi malabong magawa to sa ordinaryong Pilipino. Kaya pala at ng mga ibang vlogger kinakasuhan nang ganun-ganun na lang Di ho ba? Yung mga mali-malita, wala. Kahit isa ni topic, wala Di ho ba ito Ito po ay ito po ay isang malaman at may lesson na komentaryo to ikatututo nyo lahat to. Ikagigising, ikamumulat ng inyong kaisipan. Di ho ba? Eto isipin mo dadali mo si Senator Bato de la Rosa doon? Bakit? Pumapayag ka? Ikaw presidente? Ikaw senador? Ikaw nakaupo sa anumang ahensya naman, tapos papayag ka? Hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas? Wala na ba justice system Pilipinas? Wala na ba? Kung wala na pala bakit tayo nag-ano pa dito, nag-impeachment pa?
Di ba kay Sara? Hindi totoo lang ha. Ano nangyayari sa justice system natin? Hindi ba alam ng presidente yan? Di ba sinabi ng presidente natin na hindi siya papayag sa ng ano man papasukin ng ICC na yan? O koordinasyon? Di ba? Bakit ngayon papayag ka? Akala ko ba ayaw mo? Di ba? Ayaw mo na may nagkakalat. Pero pag minakita kang kalat sa bakura mo, pinapabayaan mo. Tapos sabihin mo, mahal niyo Pilipino kasi inaapi kayo ng ibang lahi dahil sa China. O talaga pumipili lang kayo ng mga pagkakataon na gusto nyo. Pero pagpapabor na sa inyo yung pagkakataon, wala na kayong pakialam sa mga Pilipino. Di ho ba, mga kababayan? Imagine, yan, Senate Protective Custody para kay Senator Bato, inaprobahan sa gitna ng ICC warrant controversy. Yari kayo, One Bull. Paluluhurin kayo ni Senator Marcoleta sa ginagawa nyo. Di ba? Luluhod kayo dito. Hintayin nyo lang. Kagahapon na nangyari, akala nyo? Pagod si Senator Marcoleta, puyat pa eh. Hintayin nyo magpahinga. Hintayin nyo pagbalik ng sesyon. Alam ko, magkakaroon ng caucus ngayong araw na to eh. Diba? Hintayin nyo ang banat ni Senator Dante Marcoleta. Pinky, yung para sa report mo, ipambalot mo na. Diyan sa period mo. Diba? May period doon, sabi ni Senator Marcoleta. O yan, pamunas mo ng period mo, yung para sa report mo, ibalot mo. Yan, ano mo kay One Bull. Yun, pabasa mo kay One Bull yan. Anong gagawin? Biruin mo, sabi ni Senator Amy, ito, pahinga natin. Si Mike Defensor at si Senator Amy sa kanilang banat. Bakit andyan si Mike Defensor? PDP yan eh. Kaalyado yan eh. Di ho ba? Ito po, pahingan po natin si Mike Defensor at alam mo sabihin ko sa inyo hindi nila pwedeng galawin. Alam ko, kakasuhan daw yata si Cayetano at si Marcoleta dahil sa pagpoprotekta daw kay Bato. Hindi po. Pag si Marcoleta ginalaw nyo, sabihin ko sa inyo, ngayon lang kayo makakakita ng kahit walang ulap, pero magdidilim yung kalangitan. Mabigat yan, pero hindi ko pa sabihin kung ano yun. Di ba? Hindi yun himala. Yun ay nangyayari sa totoong buhay. Magdidilim ang kalangitan ng kaunti para may para makakita kayo ng kakaiba dyan na hindi, yung figure of speech lang yun Ito po, pahinga po natin. Yung pagtatagudya na talagang merong threat dun sa kanyang pag-aresto. Kaya itong nangyari ngayon, nandito kami para magbigay suporta kay Senator Bato de la Rosa at sa Senado bilang demokratikong institusyon ng ating bansa. Nanawagan na rin si Mayor Baste Duterte kanina na lahat ng mga kasapi namin sa Rage Coalition, lahat ng mga Pilipino na naniniwala na mali na itong nangyari, ay pumunta rito para mapayapa na sumuporta kay Senator Bato at sa Senado na huwag magkaroon ng kaguluhan at maprotektahan naman yung karapatan ni Senator Bato de la Rosa. Sir, questionable ba yung naging papel dito ni dating Senador, ni Sonny Trillanes? Oo, questionable. Tamo, ang lusot niya ganito Kaya daw siya nagpunta doon na may warrant, ang lusot niya, ito yung gusto ni Bato, hamon sa akin eh. Ito hamon sa akin ni Bato dali ko daw yung warrant kasama siya Isipin mo, Isipin mo, ginawa niya yung ni Bato. Ano to, bata? Ano to, pinaglarawan niyo batas? Di ba? Hindi lamang sinaway ng otoridad natin na ginagawa ni Treleling. Hindi sinasawa yan. Ganito ba tayo ngayon dito sa Pilipinas, di mga kababayan? Di ba? Grabe na ho eh. Ano nangyayari ngayon? Kasi nga, pribadong individual at siya mismo yung naghahain ng warrant of arrest kuno na dala nila mula po sa ICC para ihain laban kay Senator Bato de la Rosa. Ikaw na rin nagsabi niyan, pati ako naguguluhan. Bakit siya yung magdadala ng warrant of arrest? No? Dahil may proseso yan na pinagdadaanan at may mga ahensya ng gobyerno, law enforcement agencies na dapat yan puntahan. Pangalawa, gagalaw si Senator Marcoleta na sabi niyo Sabi niya ni Amy, ano siya, sheriff ng ICC? Ano siya? Batas, di ba? Gagalaw si Senator Marcoleta. Sabihin ko sa inyo, hindi palalagpasin tong ginawa nito ni Treleling. At sabi ni Bato de la Rosa, ang alam ko, sabi ni Bato de la Rosa, kasama sa humabol itong si Treleling. At hindi lang kasama sa humabol, pinahabol daw, inutusan daw ata ni Treleling yung mga agent na haabulin siya. At koordinasyon ni One Bull, pinamerienda pa daw doon. Pangit tingnan naman na parang binigla nila si Senator Bato, Senador ng Pilipinas, nasa Senado, merong nangyayaring hearing o sesyon ang Senado, tapos parang patago na arestuin mo yung Senador ng bansa. So ito yung isang bagay na talagang dapat din tingnan ng Senado. Mabuti nandyan sila, tingnan nila yan,
yung nagiging abuso na nangyayari na parang wala nang pagrespeto sa taong bayan, lalo tigit senador na talagang aresto nila basta-basta dahil kahit naman saan di ba, may proseso ang mga pag-aresto ng tao, ang kaso, ang pag-file ng kaso, pag naglulabas ng warrant of arrest o search warrant o arrest order. At maging yung nangyari nga kay Pangulong Duterte, nakita na ng tao yan kaya lahat nagpupuntahan dito dahil alam mo rin mangyari, yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, na parang biglang lang kinuha at tapos nilipad. Hindi nirespeto yung ating mga batas, yung ating saligang batas, yung karapatan ng isang Pilipino, lato tigit sa pagkakataong ito, ng isang senador. Sir, Tama. nakikita nyo ba yung Teka muna, yung itong CCTV na nakuha dito, mga kababayan, di ba nakita nyo itong CCTV na nakuha dito? Ayun, pumasok yung mga agent ng NBI, sinundan si Senator Bato. Monday yan, ang oras alas 2, alas 2, tama, alas 2 ang oras. Alas 3 yata, alas 3, ayan, no? Magti 3:30. Ngayon, ganito, kung yung kay One Bull, pumasok ata yung mga agent, kay One Bull, pinamerienda pa daw. Ilabas nyo mga CCTV. Ilabas nyo. Para magkaalaman. Di ba? Alam ko meron CCTV, labas nyo na. Kasi hindi maganda yung ginagawa na yan. Na isang senador pinabayaan mo na hulihin. Tapos kinontempt, alam ko kinontempt na ang mga agent ng NBI Kinontempt dun sa custody ng mga NBI. Dapat nasa custody ng Senado yan Di ba? Malay ba namin na naparusahan niya, nagkaroon sila ng penalty sa ginawa nila? Di ho ba? Dapat nasa custody ng senador yung mga yan. Kung i-contempt yan. Bakit i-contempt NBI? Ba't yung dating Treneling hindi kinontempt? Di ba? Oh. Ayan, no? Okay. Balik tayo kay Mike. Balik tayo. Ang tinding nangyayari yan. pattern na kung ano ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay siya rin ginagawa ngayon kay Senator Bato? Totoo. At yun din nga yung pinag-uusapan ng batas, yung 985, kung di ako nagkakamali, ito yung binabanggit ng batas. Kahit yung sinasabi, narespetuhin yung ating proseso ng batas. At syempre, kahit na may batas pa, meron ka pa saligang batas. Pinakamataas na batas yan na sinasabi, respetuhin ang proseso ng ating batas. Na iyan, pagka merong ng warrant of arrest nang galing sa international court o isang korte sa labas ng ating bansa, banyagang korte, dadaan pa rin yan sa lokal na mga korte natin. Siyempre, ganun nyo. Isipin mo pagpapahuli kay Bato, ang bilis-bilis. Samantala sa mga mali-maleta, ang daming mga palusot. Ano to? Di ho ba mga kababayan, di ba kayo nakakalata? Tapos pagtatanggol ng mga vlogger, na malian niya, bakit asan ebidensya mo para patawag si Martin? Pero si Bato, ang bilis-bilis. Kay Duterte, ang bilis mapadala sa dahig. Oras lang pagitan. Di ho ba mga kababayan, napapansin nyo? Nasaan ang ustisya natin? Sipin mo etong mali-malita, hirap na sila si Hector Marcoleta. Ngayon, hindi na mahihirapan sila nakaupo ngayon sa Senate si Senate President na ang Cayetano na nakaupo Diba? At tanggalin na tanggalin niyo na si Pinky kagad niya. Diba? Tanggalin niyo na yan. Pati yan si Erwin, tanggalin niyo na yan. Walang idudulot yan dyan, walang ginagawa sa Senado yan ng investigasyon. Although may ginagawa sila sa batas, sige. Pero sa ginagawa sa investigasyon to, nakarapat, dapat malaman na sambayan ng Pilipino. Ito ang ugat kung ba't nagkakagulo lahat lang ngayon yan Diba? Talagang si Triniling, nagpapagamit si Triniling. Tama-tama, galit siya kay Bato. Gustong-gusto nila mahuli si Bato para mabawasan ng senador. Para yung boto nga naman sa palit liderato, wala. Nagkataon, sumugod si Bato. Talaga matapang si Bato. Duwag daw si Bato. Paano duwag? Alam mo, ikaw may warat, susugod ko sa Senado? Duwag ba yon? Nag-iingat lang si Bato sa hindi makatarungang gagawin sa kanya. Diba? Hindi ka duwagan ng pagtakbo. Tandaan nyo yan. Nakabatay pa rin yan sa lokal na makarapatan natin na nakabatay sa batas na ating sinusundan bilang Pilipino. Sir, ano po ang masasabi ninyo na parang ang nangunguna po ngayon dito sa pagtakip kay Senator Bato ay si NBI Director Melvin Matiba? Tingnan mo. Alam po natin ay meron din siyang, sa pangunguna niya, yung NBI, ay meron ding ikinasang kaso laban sa inyo, laban na rin sa inyong may bahay. Totoo yan. At yan nga hindi lang ako makakapag-comment doon sa aking asawa dahil Lahat kinakasuhan nila. Biruin mo. Kompleto, lahat may kaso. Ano yan? ang kaso. Ngayon kakasuhan si Cayetano naman. Tapos si Marcoleta. Sipi mo, tindi, no? Nabalitaan ko kakasuhan daw Kasi yan, nagpuprotekta daw kay Bato. Bakit si Pinky hindi nyo kasuhan? Tapos si One Bull.
Ayan, pinapasok yung ano, pare, pahuli ata sa bato. Kaya Amy, marinig nyo. yun. Pero talagang wine-weaponize nila ang mga institusyon ng gobyerno. Ako naniniwala, no, Tama. na yung mga NBI nating mga kasama, galit na rin sa nangyari. Ay, oo. Alam mo, may konsensya naman kayo eh. Alam namin ginagawa nyo lang yan, mga agent, dahil trabaho nyo yan. Hindi nyo kasalanan niya. Sumusunod lang kayo. Pero may konsensya naman kayo eh, di ba? Ano nyo naman yung sarili nyo, huwag nyo naman ganunin yung tao. Nasa Senado kayo. What if pa kaya kung si Senator Marcoleta ginawa nyo kay Senator, iniisip ko paano kung ginawa nyo kay Senator Marcoleta yan? Paano kung ginawa nyo kay Senator Marcoleta yan, hindi nyo pinapalabas si Senator Marcoleta? Halimbawa, kinakasuhan nyo na. Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, yung rally na yan sa labas, ganyan karami? Ha? Baka mapuno ang buong Pasay. Di ba? Pag si Senator Marcoleta ang gino nyo, baka mapuno ang buong Pasay. Di ba? Baka ayaw ko magsalita, pero kayo na ang bahala kung ano yun. Mataas ang pagtingin ng institusyon ng NBI at maging sila bilang mga kawani ng NBI, mga mataas ang respeto sa mga yan, di ba? Iba ang antas ng National Bureau of Investigation as a law enforcement agency. At sa ngayon, nawe-weaponize siya. Ginagamit siya para kitilin o para patahimikin yung mga tao nagsasalita. Isipin nyo, bago ako magsalita, wala naman akong kaso eh. Di ba? Wala naman nangyari eh. Pero ngayon, sunod-sunod ang mga kaso na pinapataw sa akin, patawag ng NBI, na hindi maganda. Sa isang demokrasya, ang kaibahan lang natin sa isang komunismo o diktadurya na bansa ay yung karapatang magsalita, yung freedom of expression. Tama. Di ba kinakwa si Senator Marcoleta? At ang daming vlogger ngayon, Marcoleta, huwag ka mangialam, ilabas mo yung 500,000 na kinurakot mo, allocable. Biruin mo, kaya naging kurakot ang allocable. Di ba? Ang allocable po, ibinibigay yan sa mga congressman. Sabi ko nga sa inyo, normal yan. Di ba? Kaya naging kurakot ang allocable. Nakarig siya na allocable. Ang hirap kasi minsan talaga pag sumasawsaw ka sa isang usapin na hindi mo alam. Basta narinig mo lang allocable corruption. Yun lang. Hindi niya pinag-aralan kung ano yung allocable. Di ba? Ipakita ni Ping, ilabas mo ebidensya. O ilabas nyo ebidensya na may allocable si Marcoleta na may pirma ni Cabral na kinurakot ni Marcoleta. Ilabas nyo. O, di ba di mailabas ni Pinky yun? Di ho ba, mga kababayan? At pag ito yung tinanggal mo, diktatorya ka na rin. Maaaring, sinasabi mo, demokrasya ka pa rin, pero pag ginamit mo ang institusyon ng gobyerno para patahimikin ang taong bayan, patahimikin yung mga kritiko, yan ang hindi maganda. Dahil sa isang demokrasya, pinapayagan natin ang pananaw ng bawat isa, ang kritisismo ng bawat isa, at pagalingan tayo. Ito yung bagay na nagpapaayos ng ating bansa. Ang nangyari ngayon sa flood control nga siguro, dahil nagsalita ako dyan, nung nagsimula yung kay Sergeant Cotesa, na sinasabi ko, patawag nyo itong mga taong to, ito yung sinasabi nag-deliver ng pera, lumabas ang 18 Marines. Talaga namang nakita nila yun, sinasabi nila, ito yung nangyari. Bakit ayaw patawag? Bakit ayaw alamin ang katotohanan? Yung perang yun, pera ng taong bayan. Yung perang yun, dapat nagamit sa mga tao, lalo tigit ngayon, may krisis tayo. Ang taas ng bilihin. Dapat nagagamit natin ngayon. Dapat yung perang yun nasa PhilHealth para sa ating kalusugan. Dapat yung perang yun nasa Metro Manila Subway na tapos na dapat in 2 years. Pero anong nangyari? Nilagay sa flood control. Yun ang hinihingi nating katarungan. Yun ang hinihingi nating hustisya. Bukod sa pagbalik ng pera sa kaban ng bayan. Sir, sa tingin niyo nagiging mali yung prioridad ngayon ng gobyerno na para bang mas inuuna yung pagtakip sa mga kritiko? Grabe, tama yan. Napasin nyo? Inuuna nila magdakip sa mga kritiko kesa yung mga mali-malitang pera na yan. Di ba? Kesyo si Sally daw hinahanap nila. Di ba? Halatang-halata na kayo. Di ba? Kasi alam mo kada, iisa pattern kasi ng masama eh. Tatandaan niya. Kahit sa science po, iisa pattern po. Kahit mga halaman, tingnan mo mga halaman, magkakamukha halos na halaman. Iisa pattern nila. Mga hayop magkakamukha. Pag mamals, magkakamukha. Ganon din po sa ugali, no? Pag sinabing iisa yung tono, iisa yung ugali, iisa. Tingnan mo si Lucifer, si Lucifer, bago siya maparusahan si Satanas, nagmamadali siya nang dadamay na siya. Kung ano mga ginagawa niya sa mundo. Eto, yung mga to, alam nila kasi 2028, makukulong na sila eh. Makukulong na sila eh. Kaya nandadamay na sila. Diba? Kuwang-kuha nila ugali ni Lucifer ha. Kuwang-kuha nila ugali ni Lucifer. Oo nga, totoo yan. So, doon saka nakakita, mga kritiko, kakasuhan mo.
Samantalang yung mga simpleng bagay na ipapatawag mo para maimbestigahan, wala. Hintayin nyo si Senator Marcoleta, nagpapahinga lang ngayong araw na to. Mamaya, sa caucus nyo, may makakarinig kayo na talagang isisiwalat ni Senator Marcoleta. Sana magsimula sa susunod na linggo at ang blur ng investigasyon na to sa flood control, malalaman natin at ipapatawag niya lahat dapat ipatawag. Nanginginig na ngayon ng palasyo siguro kay Senator Marcoleta. May maraming mapapalood si Senator Marcoleta. Ng kasalukuyang administrasyon kaysa panagutin po yung mga nasa likod po ng flood control anomalies? Well, isang muna simpleng tanong. Huwag muna tayong pupunta sa flood control, baka sabihin nila, politika. Ano ang pinakamalaking problema sa ngayon? Di ba yung mga cybercrime? Cybercrime. Ang dami ngayon sa internet. Kung ikaw ay law enforcement agency, tututukan mo to. Ang daming nilolokong Pilipino, ang daming mga naloloko na nawawala yung kanilang mga pera, maraming mga ganyan nangyayari. So ito yung dapat tutukan. Ngayon, pangalawa, pagdating natin sa Saka hindi, nananamantala ngayon ng mga may-ari ng mga kumpanya, yung iba, hindi lahat pagtaas ng kuryente. Wala silang hatahasan nila siya sabi. Dati pag nagtaas ng kuryente, natatakot sila panahon ng Duterte. Ngayon, hindi na Bakit? Iisipin lang sino man tao, yamo. Nagkakagulo naman ng gobyerno ngayon Hindi tayo mapapansin. Saka yung mga kriminal ngayon, mga mayagpag, wala silang pakialam. Kasi alam nilang busy ang gobyerno sa sa mga mali-malete, sa issues of impeachment Di ba? Kaya pakiramdam ng mga kriminal ngayon, malaya sila. Hindi sila mapapansin. Kasi alam nila yung pinklawan, hindi nangyayari sa mga kriminal. Isipin mo, yung kriminal, pagkatapos gumawa ng kriminal, pagkatapos ilang taong gagawin mo santo? Gagawa mo ng dambana? Di ba? Okay lang sana ipinakulong nila si Tatay Digong dahil makatwiran yung sinasabi nila na tao pa rin yan. Wag niyong gugurgurin. Okay yon. Pasok sa katwiran yon. Pero yung pagtatanggol nyo, gagawin nyo ng dambana? Ipapamisan nyo pa? Ipapaano nyo pa? Sabi niya sa Biblia, ito sabi sa Biblia, kung sumasampalataya sila, ang taong gumawa ng naabutan ng kasalanan, naabutan ng kamatayan sa paggawa ng kasalanan, tiyak impyerno bagsak mo Totoo yan. Kaya yung mga natataka ko, yung mga namatay, sumalangit nasa langit, nasa heaven na siya. Di ba? Hindi totoo yan. Pag naabutan ka sa kasalanan sa paggawa, wala kang ligtas. Sure bull ka, impyerno bagsak mo. Opo, nasa Biblia yan. Ano mo? Ano ba? Okay sana kung pinahuli nyo lang, kung sapat na pinahuli si Pangulong Duterte, kung talaga may galit kayo hindi, ginawa pang santo yata yung isa Ginawa pa ng museum Isipin mo. Yung mga ajik, ginawa ng museum. Saka nakakita niyan. Pag nakita ng totoong ajik yan, ay ganun pala ganun pala ang threat nyo sa amin. May paggalang pala kayo sa amin. Di magkakaroon siya ng isang kaisipan na kung gumawa ng kasalanan, kasi mababa yung sa kanya, parusa sa kanya. Di ba? Problem. Tama ka. Trilyon ang nawalang pera. Kung may ahensya ka na kaya mag-imbestiga, kayang kunin ang lahat ng ebidensya, dito mo itutok. Di ba? Yung nag-deliver ba ng pera dito sa mga congressmen, senador, meron ba tayong CCTV? Meron ba lag ng security? Sino ba itong mga taong to? Sino ba yung mga driver nila? Anong coach yung mga ginamit nila? Para malaman natin kung may katotohanan yung delivery ng pera mula sa korupsyon. Para matulungan natin yung pag-file ng kaso. Para maikulong yung dapat maikulong at maibalik yung pera ng taong bayan. Sir, nais ko makuha yung pananaw nyo dito. Sa tingin nyo po ba ay nagkakaroon na tayo na para bang silent martial law? Hindi ko sa tingin. Alam ko. Sa ngayon, meron tayong silent martial law. Humigit kumulang siguro mga 30 tao na mga kasama namin ang talaga na-file na ng kaso. Iba't ibang kaso. Tapos ginagamit hindi lamang ang NBI, pangunahin ng NBI dyan, pero nagagamit ang BIR, nagagamit ang, nakita natin sa impeachment, yung AMLA, nagamit dyan. Ito yung mga ginagamit, of course, yung mga sa police, no, sa CIDG, nagagamit dyan. Pero talagang maluba yung nangyayari sa NBI sa nakikita ko. At ito yung dapat nating tingnan. Kasi sayang, may pagkakataon tayong malaman ng katotohanan sa nakawan sa bayan, dito dapat natin itutok yung mga nangyayari. Sir, may singit ko na lang, may dagdag ko. Ano po yung masasabi po ninyo dun sa palitan po ng liderato sa Senado po at bago na yung Senate President? Nakikita niyo po ba na mabibigyan na ng pagkakataon yung sila at yung 18 Marines para makapagsalita at maibunyag kung ano man ang nalalaman nila? Para sa akin, napakalaking bagay noon. Kasi yun naman ang hinihingi. Huwag muna tayo pumunta sa 18 Marines. Di ba nag-speech si Senator Ping Lacson, sinabi niya, si SB Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Undersecretary Tragip Olaybar, Undersecretary Adrian Bersamin. Sa kanya na nanggaling yun May 8 billion silang nakuha pera, niloko nila si Presidente.
Yun lang, ang laking hakbangin nun. Yung 18 Marines, makikita natin talaga sino at saan ang galing yung pera. Yun lang, napakalaking bagay nun. At syempre, isipin natin pag si Saldi ko pinayagan nyo lang sa Zoom, under suspended rules, may mga technical na usapin dyan, pero madaling Hindi na, mag-iiba na. Hindi na si Saldi papayagan sa ano. Mag-a-apostil na si Senator Marcoleta dyan. Mag-iiba na ang sitwasyon niya yung giginhawa ng investigasyon. At ang investigasyon, lapit na matuklasan. Kaya ngayon, alerto tayo. Dahil may mga gagawin kakaiba nangyayari ngayon. Kasi yun niya, hindi pa nakaupo ang liderato nila Cayetano sa Senate Ganito ginagawa nila Lalo pa kaya nakaupo na sila. Iba-iba na palabas niya, tiyan mo. Baka makulong si Joel, makulong si Cheese. Talagang, ano na sila, talagang, kung sabi nyo, ika nga parang si Satanas nang dadamay na. gawin ng Senado. Napayagan lahat ng sinasabi ni Saldico, magsalita si Saldico ng katotohanan, malaking bagay yan para malaman ng katotohanan dahil si Saldico ang nasa gitna nung nangyaring korupsyon dito sa ating bansa. Sir, bilang Pangulo na lang po, panawagan po natin, baka may panawagan tayo sa publiko, panawagan sa Administrasyong Marcos, sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa ating po mga kababayan, nandito po kami ngayon sa Senado. Nandito po kami para magbigay pagtulong kay Senator Bato de la Rosa at maging sa Senado na rin. Kasi kailangan po natin nandito tayo para alam ng mga senador, alam ni Senator Bato na kahit pa paano, nandito kami para matulungan sila, magbigay ng suporta, kung ano man suporta ang pwede namin ibigay. Yung mga iba't iba hong nagpo-post dito ng live, malaking bagay yan para nakikita ng taong bayan yung nangyari dito sa atin. At nananawagan po kami, kung may pagkakataon po kayo, magpunta po kayo dito. Hindi lang naman po ito laban ng Senado. Hindi po ito laban ni Senator Bato de la Rosa. Laban po ito ng ating demokrasya. Laban po ito ng katotohanan. At laban po ito ng pagiging Pilipino po natin. Dahil yung ginagawa nila kay Senator Bato, yung pagkuha nila, yung po isusurrender na naman nila sa banyagang korte. Tingnan mo kakapal ng mga mukha ng mga to. Isusurrender na naman nila. Binastos nyo na mga Pilipino, binastos nyo pa justice system natin sa Pilipinas. Di ho ba? At sa banyagang batas. Huwag po nating payagan dyan. Marami tayong mga bayani na namatay para sa soberenya. Tama. Yung sabi ko sa iyo, nagpakahirap ang bayanin natin para sa Pilipinas ito. Tapos kayo, isasanla nyo lang. Para sinasanla, tama si Mike Defensor nakaraan Para sinasanla nila Pilipinas Di ba? Sa ating bansa Pilipinas. At nandito po kami ngayon para ipakita yung pakikisa namin sa Senado at kay Senator Bato. Sir, panawagan niyo sa Administrasyong Marcos kung meron man po. Well, sa ating administrasyon, kung nakikinig man si Pangulo, ito na po naman nasa demokratiko tayong sitwasyon na kami po nagsasaad ng aming mga damdamin, yung aming pong pag-unawa sa nangyayaring korupsyon. Yun lang naman po ang iniiyan namin magmula nung simula. Mr. President, ako po lumabas si Sergeant Gutesa. Tumulong po ako sa 18 Marines. Dahil alam po nila at sila po yung nagsasalita dun sa pagbibitbit ng mali-malitang pera. Payagan po natin, Mr. President, na magsalita ang taong bayan. Ayaw niya, tahimik lang. Ang presidente, puro nagtatrabaho lang. Ang presidente, tatrabaho lang. Sipin mo, nagkakagulo na kayo, tatrabaho ka pa. Di ba? Hindi masama magtrabaho. Sawayin mo naman itong mga to. Ikaw ang binoto namin, presidente. Di ba? Dapat sasawayin ka. Sa isang subdivision, pag nagkagulo, sino pupuntahan? Di ba yung presidente ng subdivision? Sa presidente ng mga TODA, sino pupunta sa mga TODA ng tricycle? Sino pupuntahan? Di ba yung mga presidente ng tricycle? Di ba? Di ba yung kakausapin? Pag isang building nagka-problema, sino kakausapin? Di ba yung CEO, yung presidente? Tapos ngayon sabihin mo, tatrabaho lang ang Pangulo? Dapat na magitan siya ngayon na mumblema ang bansa, nagkakagulo. Totohanan. Payagan po natin na malaman po natin talaga kung ano nangyari dito sa korupsyon na to. Kayo naman po ang unang nanawagan dito. Kayo ang unang nagsabi na imbestigahan. Ngayon, ginagawa namin to, tumutulong kami at nagsasalita kami, parang kami naman po ang ginikipit. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sasakyan na labas-pasok ay kanilang... Kakausapin daw yung ibang senador. Pero Ito. Pakinggan nyo si Senator Amy. Rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. Anong naging paliwanag ni Atty. Matiba, yung director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan
panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talaga namang babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. O, biro Ano mo. ba to? Take overa ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Oh, tama, lupit ni Amy, no? Ma'am, sorry, like the vote sa DCWD. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na mag-serve yung warrant of arrest ng ICC. Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakapag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Grabe ka, One Bull. Grabe, di ba? O, One Bull, saluhin mo to. Ha? Mananagot yan mga yan kay Senator Dante Marcoleta, lalo si Tiriling. Paluluhurin ni Senator Marcoleta si Tiriling. Hintayin nyo. Hindi niya pwedeng tapatan yan. Mabigat na kalaban si Senator Marcoleta. Si Pinky nga, hindi inurungan eh. Di ba? Hindi pinurungan ni si Pinky ha. Si Pinky, matibay din niya, pero hindi inurungan ni Senator Marcoleta. Paluluhurin niya si Tiriling. This encounter po with the SP Soto, yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman. Talaga naman. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So, nag-antay sila before 2 o'clock. Pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinontempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Sabi niya, pinapasok daw sila kada opisina, pinapasok ng opisina nila. Grabe ginagawa, senador, di nyo ginagalang. Ba ito? Sino ba may utos? Ang lakas ang loob nyo. Sino nag-utos niyan? Ang lakas ang loob nyo May nag-utos niya mataas. Tama? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Ano po, Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. anong naging agreement po ma'am? Ha? Ano pong naging pinagtapos? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron na talagang ICC. Sorry. Wala. There's Ang- actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta. Tama ba yun? O, di ba? Ang galing. Di ba? Tama yan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Isang talakayan na naman na makabuluhan. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang masustansyang pag-uusap, no? Dito nakita natin na si Senator Dante Marcoleta talaga pananagutin lahat ng ginawa na to. Itong ginagawa. Kung dati hindi na panagot itong mga nagawa sa kay Duterte kasi hindi pa siya senador. Ngayon senador na siya ngayon. Talagang pananagutin ni Senator Marcoleta yung gumawa nito. Paluluhurin niya to si Tiriling Long lang. Di ba? O maraming salamat hanggang dito lang po. Nakarinig din naman kayo ng isang matibay at nakakagising na talino at kaisipan dito sa ating programa. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.